And parang nare-realize nyo na hindi rin pera ang sagot sa lahat ng kasiyahan, mga kapiksi. And sometimes yung mga little pleasure, simple pleasures in life, nandun yung kaligayahan talaga, no? Wala dun sa kung gaano karami yung milyong-milyong peso sign, sa bangko mo, no? Hindi ganun, no? Hindi yan nasusukat sa dami ng pera. Syempre, mas komportable, mas mayaman, mas maraming pera, komportable ka, diba? But it cannot really buy happiness unless you become happy, mga kapiksi. Alright? Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is anong ganap sa buhay mo. Ito isang timeless reading para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Aquarius. So, Aquarius, kayo ay represent ng King of Scrolls sa ating spread. Nakabaligtad yung energy nyo, mga kapiksi. So, maaaring may mga bagay na bumabagabag sa inyo, baka nababalisa kayo, ganyan. Tingnan natin how this story will unfold. Comment down below guys, no, if naka-resonate kayo. Combination ito guys ng positive and negative energy. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Etong nasa baba nyo, ito yung past story nyo or recent past. Etong nasa gitna yung inyong current energy, and then etong nasa taas yung inyong near future na energy, mga kapiksi. In your recent past guys, no, parang feeling ko you felt alone. Parang feeling nyo sa recent past nyo, parang nag-iisa kayo, parang feeling nyo iniwanan na kayo ng mga, it's either iniwanan or napag-iwanan, okay? Parang may mga ganong klaseng pakiramdam kayo, no? Na parang feeling nyo na pag-iiwanan na kayo ng mga taong kakilala nyo, ng mga nakasabayan nyo, diba? Sometimes ganon, hindi natin maiwasan maikumpara yung sarili nyo dun sa mga kabatchmates nyo, especially na nauso yung social media, tapos nagre-reconnect kayo, diba, dun sa mga kaklase nyo dati nung elementary, high school, tapos makikita nyo yung mga post nila sa buhay-buhay nila, ganyan. Tapos parang you can't help but compare yourself to them, na bakit sila ang asensado na nila sa buhay nila, ganto, ganyan, pero kayo feeling nyo na stuck kayo, ganyan. So for some reason may mga ganong klaseng nararamdaman kayo, and feeling nyo, yun nga sabi ko, parang feeling nyo na pag-iwanan kayo, at saka feeling nyo din parang literal na parang wala kayong katulong, walang parang feeling nyo nag-iisa kayo, parang walang nakakaintindi sa inyo, or parang medyo emo kayo, mga kapiksi, in your recent past, no? And yung iba sa inyo, parang I'm sensing na literal na lumayo or humiwalay kayo sa pamilya nyo, ganyan, para hanapin, no, yung kumbaga para hanapin yung pagkakataon, chance para sa inyo. So pwedeng nag-ibang bansa kayo, ganyan, or naiisip nyo in your recent past, parang naisip nyo na mga ibang bansa, mga kapiksi, and makipagsapalaran para umasenso at umunlad din yung buhay nyo guys. Wala namang masama na mag-migrate, lumipad, diba, sa ibang bansa, pero you should also understand na hindi lang doon, no, pwedeng yumaman at umunlad at umasenso. Even in your own country, pwede kayong umunlad, umasenso, doing your own things, mga kapiksi. Syempre iba yung value ng pera pag nasa ibang bansa, no, kumpara mo sa peso, diba? Pero I'm just saying na pwede ka rin umunlad at umasenso even if hindi ka nangingibang bansa, kapiksi. Alright? So, yun yung iyong recent past, guys, no? And in your present situation, parang it didn't work out for you. Yung iba, at least, no? Parang pwedeng nakipagsapalan kayo sa ibang bansa, pero na-realize nyo, no, na hindi rin doon, wala din yung ginto doon, di ba?
Marami tayong ganyang mga OFW na nakikipagsapalaran only to find out na ganun din, no? Mahirap din buhay. And yung pinapadala nila dito sa Pilipinas, parang napupunta lang din sa wala. Pero, yun nga, yung parang ang focus ng attention mo, yun yung bumabagabag sa inyo right now kasi sa present situation nyo. Parang nandun na kayo, no? Dun sa mga agam-agam na, eto na ginawa ko ng lahat, nag-abroad na ako, pero bakit hindi pa rin ako umuunlad at umaasenso? So, may mga ganun klaseng hanash kayo sa buhay mga kapiksi. And, it's only because you have block somewhere, no? Mayroon akong video course, guys. Later pa ipapublish ko yan. Pero more often than not, kapag ka ganun, na hindi kayo umuunlad o maasenso kahit anong sikap nyo, may mga blocks kayo, ibig sabihin. And yung iba sa nyo, parang nandun na kayo dun sa nagdududa side na ano pa bang dapat kong gawin. Nag-abroad na ako't lahat-lahat. Ang sipag-sipag ko naman sa trabaho. Nagnenegosyo pa ako, ganyan. Pero bakit? Parang kulang pa rin. Parang wala pa rin nangyayari sa buhay ko. At saka parang yung iba sa inyo, you really can't find, at least sa iba, parang hindi nyo makita yung happiness, no? Yung happiness, parang there's something lacking, no? May kulang. And parang nare-realize nyo na hindi rin pera ang sagot sa lahat ng kasiyahan, mga kapiksi. And sometimes yung mga little pleasure, simple pleasures in life, nandun yung kaligayahan talaga, no? Wala dun sa kung gaano karami yung milyong-milyong peso sign, sa bangko mo, no? Hindi ganun, no? Hindi yan nasusukat sa dami ng pera. Syempre, mas komportable, mas mayaman, mas maraming pera, komportable ka, diba? But, it cannot really buy happiness unless you become happy, mga kapiksi. Alright? And in the near future, no, talagang meron tayong presence dito ng fire sign sa Aries, Leo, Sagittarius. Parang nagkakaroon ka ng imbalance, mga kapiksi. So, you have to, i-balance yung iyong pamumuhay, moderation sa lahat ng pagkakataon, mga kapiksi. And in the near future, no, talagang makikita mo rin yung kasaganaan na para sa'yo. Ma-attract mo din yan, guys, no? You just have to focus, no? Focus mo lang yung iyong attention sa abundance, wealth, riches, no? And it will come to you. Don't ask how. Sometimes kasi masyado tayong manipulative, no? Na we're trying to control everything, but no, hindi ganon, no? Just affirm and pray and work kung ano yung ginagawa mo, and the universe will yield to you and give you your desires, mga kapiksi. Okay? So, in the near future, may experience mo lang yan. Ilagay mo lang sa tamang balanse, mga kapiksi. You cannot appreciate light without darkness, and you cannot appreciate darkness without light, mga kapiksi. Ma-appreciate mo lang yung araw kapag ka ulan na ng ulan, kagaya ni Egay at Falcon, di ba? So, yeah, plus habagat. Alright? Okay. So, comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo dyan, if story nyo ba yan. Tingnan natin yung mga additional message para sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, mga kapiksi, no? Sobrang ganda ng course na yan, as in, marami ka talagang matututunan. So, ito yung mga additional message para sa inyo, guys. Sobrang ganda ng mga additional na mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. So, una, divine passion, mga kapiksi.
Be honest with yourself, no? What is your heart's true desire? Alamin mo kung ano yung gusto mo. Be honest. Gusto mo bang magtrabaho talaga? Gusto mo ba talaga yung trabaho mo? Or gusto mo magnegosyo? Gusto mo maging artista? Gusto mo maging singer? Baka meron kang gustong gawin na hindi mo pa nakikita. And sometimes, normal lang na nag-iiba-iba yung gusto natin, mga kapiksi, as we grow, as we mature, mga kapiksi, at saka habang nagigain tayo ng experience, no? Life is ever-changing, evolving, ganyan. So, ganun din tayo, nagbabago din yung mga gusto natin sa buhay, mga kapiksi. So, be honest with yourself. Alamin mo kung ano yung gusto mo. Yun kasi yung starting point ng lahat. Dapat alam mo yung gusto mo, and kapag alam mo na, declare that as your truth. Send it out to the universe para tulungan ka ni universe na mangyari yung bagay na gusto mo sa buhay mo. Okay? Alright. And independent, ito gusto ko tong card na to because sobrang nakaka-resonate ako. Your independence is a foundation for your strength and success, mga kapiksi. So, baka naman kasi kailangan mo maging independent, or it's time for you to become independent, mga kapiksi. Baka naguguluhan ka, no? Baka tawag dito, back and forth, urong sulong, yon, push and pull, urong sulong, no? Pero try to do things by yourself, yung pagiging independent, ganyan. And try mo, kasi sobrang masarap maging independent, not relying on anybody. Yung success and failure mo, sa'yo lang nakasalalay, okay? And most of the time, yung mga independent na tao, talagang they succeed because wala silang sisisihin kapag nag-fail sila, kundi sarili nila. Kaya nagsisikap sila para hindi nila masisi yung sarili nila in case na mag-fail sila, and ang result nun is success, mga kapiksi. Alright? Okay. And go outside, guys, no? Labas-labas, especially sa mga kapiksi natin na medyo nagiging haggard over. So, sana masyado ng maraming hanash sa buhay, sobrang dami ng stress, toxicities, no? Take time, some time off, magbakasyon, labas-labas, no? Pasyal-pasyal, ganyan. Hindi nyo naman kailangan gumastos ng bonggang-bongga, pero at least, no, hinga-hinga ng konti para ma-detox kayo, mabawasan yung mga stress nyo. Makakatulong yung meditation, guys. And yung connecting with nature. Iba talaga yung nagagawa ng nature, mga kapiksi, when it comes to de-stressing, detoxifying, etc., etc. Alright? Okay, so yeah, comment down below, mga kapiksi, na if naka-resonate kayo dito sa ating messages. Sobrang ganda para sa Aquarius. Ito yung ating bare months reading. Kung hindi nyo pa napapanood, guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.